Magsisimula ang ating istorya sa isang matanda na nagtatanong kung narinig na ba natin ang kwento sa kanilang lugar. Ang demon na bigla na lang sumulpot sa kanila at pumatay ng isang buong pamilya ng walang awa. Kung akala daw ng iba ay isa lamang itong pangkaraniwang kwento ay nagkakamali sila. Dahil, pagkatapos ng ilang araw ay nakitang nakadisplay ang ulo ng demon na iyon sa harap ng bahay ng kanyang biniktima. Ang gumawa daw noon ay ang panganay na anak ng pamilyang iyon na 10 taong gulang pa lamang. At ayon sa bali-balita sa lugar na iyon ay hindi daw ito tao. Sinabi iyon ng mga residente doon sa mga hunters kaya pagdating ng kinabukasan ay meron agad pumunta sa kanilang lugar. Ayon sa sinabi sa kanya ay ang bahay daw na kailangan niyang puntahan ay ang bahay na merong nakadisplay na ulo ng demon sa harap. Kaya, nung nakita nito ang ulo ay inisip niya na yun na siguro ang lugar na sinabi sa kanya ng mga villagers. Ang pangalan ng demon hunter na yun ay Manggayon at sinabi nito na dahil sa kanyang nakita ay ngayon lang siya naawa ng konti sa isang demon. Ayon sa mga villagers, kailangan daw niyang patayin ang bata sa bahay na yun dahil isa daw itong demon na nagpapanggap na tao. Inisip naman nito ang lahat ng impormasyon at sinabi na posibleng totoo nga ang kanilang mga sinabi. Kahit daw kasi isang dosenang 10-year-olds ang umatake sa demon na yun nang sabay-sabay ay hindi pa rin ito mapapatay. At sa karahasan ng pagpugot nito sa ulo ng demon at sa pag-display nito sa bubong ay kinakailangan daw talaga niya itong makita. Pagpasok nito sa loob ng bahay ay nakita agad nito ang kanyang hinahanap na nakaupo sa lapag. Nakita din naman agad siya ng bata kaya tinanong nito ang babae kung sino siya. Nagpakilala naman agad sa kanya si Manggayon at sinabi na siya ay isang demon hunter. Bago pa ulit ito magsalita ay tinignan muna nitong mabuti ang bata sa kanyang harapan. Inisip niyon na yun siguro ang bata na tinutukoy ng mga villagers sa lugar na yun. Kaya daw siguro nila inisip na demon ang lalaking iyon ay dahil sa walang buhay niyang mga mata. Pero, hindi naman daw ito sapat na rason para isiping demon ang isang bata. Napansin din nito ang libingan sa kanyang likod at inisip na mukhang siya daw mismo ang naglibing sa kanyang pamilya. Hindi lang yun ang kanyang napansin dahil sa ilang araw na lumipas pagkatapos ng insidenteng iyon ay mukhang hindi pa daw ito kumakain at umiinom. Kaya, nilapag nito ang dala niyang lugaw sa harap ng bata at sinabi na kailangan niya itong kainin. Hindi naman alam ng ating bida kung ano ang ginagawa ng demon hunter kaya tinanong niya kung bakit niya ito binibigay sa kanya. Sigurado daw kasi siya na kaya nandoon siyon ay para patayin siya dahil sa utos ng mga villagers. Pinaliwanag nito na bago pa mangyari ang insidenteng yun ay galit na daw sa kanya ang villagers dahil sa walang buhay niyang mata. Kaya, nung nakita nila na pinatay niya ang demon na pumatay sa kanyang pamilya ay iyon na ang rason na hinahanap nila para mapaalis siya doon. Hindi nagbata basta ang demon hunter kaya umupo muna ito sa tabi ng ating bida at sinabi na ayon sa kanyang mga nakita ay siya nga talaga ang pumatay sa demon. Pero kung ayos lang daw, gusto niyang marinig ang lahat ng detalye sa istoryang iyon. Sinabi naman agad sa kanya ng bata na noong nakita niya na umaatake ang demon ay nagtago siya sa kanilang cabinet para hindi siya makita nito. Pagkatapos noon ay sinundan daw nito ang demon para malaman niya kung saan ito namamalagi. Nung alam na niya kung saan ito mahahanap ay binente niya ang lahat ng kanilang kagamitan para bilhin ang impormasyon tungkol sa weakness ng demon. Pagkatapos noon ay doon na daw niya pinlano ang kanyang gagawin hanggang sa tuluyan na niyang mapatay ang demon. Hindi naman makapaniwala dito si Yon dahil nagawa daw niya ang lahat ng iyon sa edad niyang 10. Tinanong naman siya ng babae kung bakit pa niya punugot ang ulo nito at ginawang display sa harap ng kanilang bahay. Sabi ng ating bida, kinain daw ng demon na iyon ang ulo ng kanyang pamilya kaya bumawi lang daw ito para sa kanila. Hindi makapaniwala dito ang demon hunter pero ayon daw sa mga mata ng bata ay hindi ito nagsisinungaling. Alam ni Yon na tama ang ginamit na paraan ng bata para patayin ang demon na Wado Scholar. Pero, kahit alam niya na ang kahinaan nito ay ang bamboo spear na merong asin sa dulo ay hindi pa rin madaling gawin ang pag-hunting dito. Meron daw itong resolve para gumawa ng revenge kahit na nakita niya ng personal ang pagpatay sa kanyang pamilya.
Ang tenacity para hanapin ang weakness ng isang malakas na demon at talunin ito harap-harapan. At ang kanyang will to act na ginawang realidad ang lahat ng ito. Sigurado daw si Yon na pinanganak ang ating bida para maging isang demon hunter. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung biglang nagsalita ang bata at sinabi na ngayong tapos na ang kanyang revenge ay wala na siyang rason para mabuhay. Gusto na lamang daw niyang mamatay ng tahimik doon sa tabi ng kanyang pamilya. Pinitik naman agad ni Yon ang noo ng ating bida dahil hindi niya nagastuhan ang sinabi nito at tinanong na lamang kung ano ang kanyang pangalan. Nung sinabi nito na Yes ang kanyang pangalan ay nagandahan doon ang hunter at sinabi na ang ibig sabihin daw nito ay changing the world. Pagkatapos noon ay seryoso siyang tinanong ni Yon kung sa tingin ba niya ay tapos na ang kanyang revenge dahil sa ginawa niyang pagputol sa ulo ng demon at sa pag-display nito sa kanilang bubong. Oo ang sagot nito pero tinanong ulit siya ng hunter kung yun ba talaga ang kanyang nararamdaman o kinumbinsi lang niya ang kanyang sarili na sapat na yun bilang revenge. Paano naman daw kasi magiging sapat ang pagpatay lamang sa isang demon kung nawala ang kanyang pamilya at ang kanyang kagustuhang mabuhay? Bago pa makasagot ang ating bida ay tumayo na si Yon at sinabi na kailangan niyang mabuhay. Ayon kasi sa kanyang mga nakita, hindi demon si Yiz kaya siya na daw mismo ang magka-cancel ng request laban sa kanya. Pagdating sa bahay ng villager na nagreklamo ay narinig agad ang malakas na sigaw dahil sinabi sa kanila ni Yon na hindi na niya itutuloy ang kanilang kontrata. Nung tinanong siya ng mga ito kung bakit ay kalmado niyang pinaliwanag na ang batang tinutukoy nila ay kakaiba pero hindi ito demon. Sinabi naman nito na pwede nilang dagdagan ang bayad sa kanya kaya tinanong sila ng hunter kung bakit ba sila galit na galit sa batang iyon. Tinanong ng matanda ang babae kung hindi ba niya nakita ang mga mata ng batang iyon at kung sa tingin ba talaga ay hindi iyon monster. Nagulat naman ang lalaki nung sinabi sa kanya ni Yon na mukhang siya lang daw ang monster sa lugar na yon. Paano daw kasi niya natatawag na monster ang isang bata dahil kakaiba lang siya ng konti sa kanyang paningin. Dinagdag nito na kailangan daw niya itong itigil agad dahil ang galit at sama ng loob ang gumagawa ng evil karma at iyon ang umaakit sa mga demons. Nung patuloy pa rin ito sa kanyang gusto ay unti-unti nang inalis ni Yon ang kanyang suot sa ulo. Nagulat ang kanyang mga kausap dahil ang demon hunter na kanilang tinawag ay meron palang sungay. Pagkatapos noon ay pinagbantaan sila ni Yon na wag na nilang gagambalain si Yiz. Dahil kung hindi ay sa isang dokaebi na kagaya niya daw sila mananagot. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa kanyang nakita kaya nalaglag ito sa lapag habang tinatawag si Yon na demon. Inulit naman nito na siya ay isang dokaebi at hindi demon dahil kumampi na sila sa mga tao para pumatay ng mga demon. Pero para daw siguro sa mata ng mga ganong klaseng tao ay isa lang din siyang monster kahit ano pa ang kanyang sabihin. Kaya, umalis na doon si Yon at sinabi na kung naiintindihan nila ang kanyang mga sinabi ay cancelled na talaga ang kanilang request. Hindi pa rin tumigil dito ang matanda at sinabi sa kanyang kasama na malas daw sila dahil sa isang monster din nila na sabi ang problema nila tungkol sa isa pang monster. Kaya, inisip nito kung ano kaya ang pwede nilang gawin tungkol sa batang demon. Bigla namang dumilim ang kanilang mga ekspresyon dahil meron silang naisip na masama. Kung wala daw tutulong sa kanilang hunters ay sila na lang mismo ang poprotekta sa kanilang village. Pagdating ng kinagabihan ay makikita natin na ang pinaplano pala ng mga siraulo ay ang sunugin ang bahay ng ating bida. Habang tumatawa ng parang baliw ay sinabi ng lalaki na kung ganun lang pala ito kadali ay matagal na sana nila itong ginawa. Kahit hindi daw kasi mamatay ang batang monster ay mapipilitan pa rin itong umalis sa kanilang village dahil wala na itong titirhan. Sa loob naman ng bahay, pilit tinatanggal ng ating bida ang apoy na dumadapo sa libingan ng kanyang pamilya. Sa labas, nag-iiba na talaga ang itsura ng lalaki habang sinasabi na masunog na rin sana ang bata sa loob para tapos na ang kanilang problema. Dahil sa sobrang galit ay nasobrahan na ito sa evil karma kaya unti-unti nang nagbago ang kanyang itsura. At pagkalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan na talaga itong napuno ng galit at naging monster.
Nakita ito ng ating bida ng harap-harapan pero hindi siya natakot at sinabi lang na demon din pala ang lalaking iyon. Nakita naman ulit ng siraulo ang mga mata ni Iz kaya lalo pa itong nagalit at nagwala. Kaya, bigla na lamang nitong inatake ang bata nang walang sinasabi. Buti na lamang ay nakita ito ng ating bida kaya't nakaiwas ito ng kahit papaano. Pero, dahil sa lakas ng puwersa ng atak ay napatalsik ito sa malayo kahit hindi siya tinamaan nito. Walang pakialam si Iz sa sakit ng kanyang katawan dahil ang una niyang napansin ay ang nasirang libingan ng kanyang pamilya. Kaya, dahan-dahan itong tumayo at inisip na meron na namang demon na nanggugulo sa kanyang pamilya. Pinulot nito ang nakita niyang palakol sa lapag at tumingin ng masama sa monster. Sinabi ni Iz na wala na nga ang kanyang pamilya at ngayon naman ay tatanggalin pa ng mga demon na iyon ang tsansa niya para mamatay sa tabi nila. Dahil dito ay nagalit na ng totoo ang ating bida kaya pinalakol nito ang ulo ng pinakamalapit na demon sa kanya. Akala daw niya ay nakuha na ng mga demon sa kanya ang lahat pero meron pa palang magagawa ang mga ito para lalo siyang magalit. Bigla namang naalala ni Iz ang tinanong sa kanya ni Yon kung sapat na daw ba talagang revenge ang pagtanggal sa ulo ng isang demon at pag-display nito sa kanilang bubong. Habang umaatake ulit ay naisip pa nito ang isa pang tanong ng hunter na baka naman daw kinumbinsi lang niya ang kanyang sarili na sapat na yun para maging okay lang siya. Hindi na gumana ang ginawa ng ating bida dahil bago pa siya makalapit sa demon ay nasakal na siya ng madaming kamay. Napaisip naman ng seryoso si Iz habang nakatingin sa mga ito at sinabi na makukuntento ba talaga siya sa pagpatay lamang ng isang demon. Bago sumagot ay binato muna nito ang hawak niyang palakol sa mata ng malaking demon sa likod. Sinabi nito na naiintindihan na daw niya ngayon ang kailangan niyang gawin. Matatapos lamang ang kanyang revenge pag namatay na daw ang lahat ng demon sa mundong yun. Pero dahil sa puyat, pagod, at gutom ay hindi na ito kinaya ng katawan ng bata. Pero bago siya tuluyang mawala ng malay ay bigla na lamang may humawak sa kanyang kamay. Mabilis nitong pinatay ang mga demon na may hawak sa ating bida at hinayla ito papunta sa ligtas na lugar. Nakatingin lang sa kanya si Yon habang sinasabi na kahit na ganun ang katawan ng bata ay wala pa rin itong takot makipagharapan sa isang demon. Kaya, sinabi ng Demon Hunter na bilib daw siya kay Iz. Tumingin ito sa mga siraulo na gustong pumatay sa ating bida at sinabi na kumpara sa batang iyon ay wala silang mga kwenta. Sinabi daw nito sa kanila kanina na tigilan na ang batang iyon dahil ito ang nagdudulot ng kaning evil karma at doon naaakit ang mga demon. Naalala din nito ang sinabi sa kanya ni Iz kanina na matagal nang galit sa kanya ang mga ito kaya ang evil karma daw siguro nila ang nag-summon ng Wado Scholar. Tinaas nito ang kanyang kamay sa harap ng monsters at sinabi na kung ganun ay kailangan nilang manghingi ng tawad sa pamilya ng bata. Bago pa tuluyang damaykit sa kanya ang mga demon ay pinitik na niya ang kanyang daliri kaya namatay agad ang karamihan dito. Hindi naman natuwa doon ang kanilang leader kaya sumigaw ito ng napakalakas. Pero, sa isang napakabilis na atak lamang galing kay Yon ay natalo na ito ng walang kahirap-hirap. Pagdating ng umaga ay nakatingin lamang ang hunter sa ating bida dahil sa sinabi nitong matatapos lang ang kanyang revenge pag namatay na ang lahat ng demon sa mundong yun. Maganda daw ang kanyang napiling resolusyon at kahit na masyado itong malaki para sa bata ay mas ayos pa rin ito kesa sa kagustuhan na niyang mamatay dati. Kaya, kinuha nito si Iz sa lapag at nilagay sa kanyang balikat. Hanggang hindi pa daw nito kayang gawin ang kanyang revenge ay siya na muna ang balaha sa ating bida. Dahil wala pa ring malay si Iz ay dinala muna siya ng hunter sa isang bahay na malapit sa kanilang lugar. Pinagpahinga niya ito sa maayos na higaan pagkatapos niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na unti-unti nang damilat ang bata. Napansin naman agad ito ni Yon at sinabi na buti naman ay meron na siyang malay. Bago pa makapagsalita ang bata ay nagpakilala na ulit sa kanya ang babae at sinabi na siya ang nakausap niyang demon hunter na si Mangrion. At kung magagalit daw siya dahil nilagtas nito ang kanyang buhay ng walang palem ay tatanggapin niya ito.
Hindi naman na ito pinansin ni Yiz at sinabi lang na hindi daw pala panaginip ang demon sa kanilang bahay at ang nasirang libingan ng kanyang pamilya. Inalis nito ang kanyang mga benda at nagpasalamat sa paggamot ng Hunter dahil parang wala daw nangyari sa kanyang katawan. Nakita nito na merong sungay ang babae kaya sinabi niya na kahanga-hanga daw talaga ang mga Dokaebi. Napangiti naman sa kanyang sinabi si Yon at sinabi na buti naman ay kalmado pa din si Yiz kahit alam nito ang kanyang lahi. Hindi naman daw kasi siya demon at ginamo pa nito ang kanyang katawan ng kusa kaya wala siyang problema kahit ano pa ang Hunter. Habang nagbibihis ang ating bida ay tinanong siya ni Yon kung gusto ba nitong matuto ng demon exorcising arts mula sa kanya. Nakikitaan daw kasi siya nito ng malaking talento sa pagiging isang demon hunter. Siya na daw ang bahala sa kanyang titirhan at tutulungan siya hanggang magkaroon ng sariling lakas para sa kanyang revenge sa mga demons. Hindi naman tumanggi doon ang ating bida pero medyo naghihinala lang ito dahil sobrang ganda ng kanyang offer nang walang hinihinging kapalit. Natuwa naman doon ang hunter dahil marunong talagang mag-isip si Yiz at sinabi nito na ang kapalit lang na hinihingi niya ay ang hindi niya pagsuko. Kung papayag daw kasi ito ay simula sa araw na yon ay sa Dokaebi territory na siya titira. Pinaliwanag pa nito na magkaiba ang demon sa mga Dokaebi pero parehas silang may demonic energy kaya mararamdaman nito ang kakaibang environment doon dahil isa lamang siyang tao. At higit daw sa lahat ay siya ang personal na magtuturo sa kanya kaya kailangan niyang asahan na sobrang hirap nito at magiging parang impyerno ang kanyang araw-araw. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na yun din naman ang kanyang gusto. Hindi daw kasi siya masasanay pumatay ng mga demons kung hindi siya mahihirapan ng sobra. Kaya, tinawag na nitong master si Yon at sinabi na susundan daw siya nito at susundin ang lahat ng kanyang sasabihin. Inisip ng hunter na tinakat lang naman niya ng konti ang bata pero dahil sa sagot niyang iyon ay sigurado na talaga siya na seryoso ito sa kanyang gusto. Dahil nagkasundo na ang dalawa ay nilagay na niyon ang plato sa harap ng ating bida at sinabi na kailangan muna niyang kumain. Masyado daw kasing nanghina ang kanyang katawan kaya kailangan muna nitong mag-recover bago sila umalis sa lugar na iyon. Bago umalis ay sinabi sa kanya ng hunter na kailangan niya iyong ubusin at bumalik na ulit sa tulog. Hindi naman na sumagot sa kanya si Yiz at mabilis na lang kinain ang hinanda ng kanyang master. Makalipas lamang ang ilang oras ay naging ayos na ang pakiramdam ng ating bida kaya nagsimula na agad silang maglakad. Nung malapit na sila sa lugar ng kanyang master ay meron agad itong naramdamang kakaiba. Pinaliwanag sa kanya ni Yon na ang nararamdam niya ay ang malakas na demonic energy sa lugar na iyon. Pinaalala din ito kay Yiz na wag daw siyang tatawid sa mga lubid na nandoon dahil sa level niya ngayon ay hindi na siya makakabalik ng buhay. Tumigil sila sa dulo ng forest at sinabi na nandoon na daw sila sa territory ng mga Dokaebi. Sinabi sa kanya ni Yon na pag pumasok daw sila sa loob ng gate ay darating na sila sa kanyang lugar na Guisu Temple. Nung nakita ni Yiz ang nakasulat na bawal ang mga tao sa lugar na iyon ay tinanong agad nito ang kanyang master kung ayos lang ba na pumunta siya doon. Niloko naman siya ni Yon at tinanong kung natakot daw ba siya dahil sa ibang pakiramdam sa lugar na iyon. Tinanggi naman agad ito ni Yiz at pinaliwanag na ayaw lang daw niya kung ang kanyang master pa ang mapapahamak ng dahil sa kanya. Napabuntong hininga naman doon ang hunter at inisip na kakaiba talaga ang batang yun dahil kahit na lugar niya ang kanyang pupuntahan ay siya pa rin ang iniisip nito. Habang tinutulak ang gate ay mayabang nitong sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil wala daw Dokaebi sa loob ng Guisu Temple ang maglalakas loob na magalit sa kanilang head. Hindi alam ng bata kung ano ang ibig sabihin ng hunter nung sinabi niyang head kaya tumingin ito sa kanya para itanong iyon. Pero, hindi na niya ito natuloy dahil sa ganda ng kanyang nakita sa loob. Hindi ito makapaniwala kaya sinabi nito sa kanyang master na ibang-iba daw ito kesa sa labas. Napansin din agad ng ating bida na wala nga talagang tao dito dahil puro Dokaebi lang ang kanyang nakikita. Nakita din agad siya ng mga ito sa baba dahil narinig ng mga ito na nagbukas ang kanilang entrance. Dahil bawal doon ang mga tao ay makikita natin na masama ang tingin sa kanya ng lahat.
Pero, bigla na lamang nagsalita ng malakas iyon at sinabi sa lahat na ang batang tao na iyon ay si Is at siya mismo ang magtuturo dito kung paano pumatay ng mga demon. At simula daw sa araw na iyon ay kabilang na siya sa kanilang pamilya kaya kailangan nila ito ituring na kapamilya. Nag-iba naman agad ang itsura ng mga Doka-ebi doon at sinabi na kung iyon ang sinabi ng kanilang head ay wala itong problema sa kanila. Tumingin naman agad si Is sa kanyang master at inisip na isang salita lang nito ay sumunod agad sa kanya ang lahat. Nakangiti din tumingin sa kanya si Yon at sinabi na dahil tapos na ang kanilang pakilala ay kailangan na nilang gawin ang pinakaimportanteng parte ng demon hunting. Ang akala ni Is ay magsisimula na ang napakahirap nilang training pero nagulat ito nung inupo siya nito sa lamesa na puno ng pagkain. Sinabi ni Yon sa kanilang kusinira na kailangan pa nilang magluto ng maraming karne at masaya naman nitong sinunod ang kanilang pinuno. Dahil hindi pa rin alam ng ating bida ang nangyayari ay tinanong nito sa kanyang master kung ano ang kinalaman ng pagkain sa pagpatay ng demons. Hinawakan nito ang buhok ni Is at pinaliwanag na pagdating sa pagpatay ng demons ay meron siyang malaking problema. Pinaliwanag niya na isa pa lamang kasi siyang bata at ang kailangan nito ay kumain at matulog ng marami. Pag hindi daw kasi niya ito ginawa habang bata pa lamang siya ay pagsisisihan niya ito pag totoong demon hunter na siya. Naintindihan agad ito ni Is kaya nagsimula agad itong kumain ng mabilis. Inisip niya na kung iyon ang kailangan niyang gawin para magkaroon ng lakas para pumatay ng demons ay gagawin niya ito agad. Bago niya maubos ang nasa lamesa ay lumabas doon ang isang babae at sinabi na dala na daw niya ang iba pang ulam. Ang babaeng yun ay si Gang-a at isa siya sa mga residente doon sa Guisu Temple. Sakto naman ang punta ng babae dahil may kailangan munang puntahan ang leader kaya binili niya ang ating bida kay Gang. Bago umalis ay pinaalala sa kanya ni Yon na siguraduhin nitong uubusin ni Is ang kanyang pagkain at asikasuhin din ito ang kanyang magiging tuluyan. Sinunod naman agad ito ng babae kaya pumunta ito ng mabilis sa likod ng ating bida para panuurin ito ng maayos. Hindi naman na ito napansin ni Is dahil iniisip niya na ganun pala ang impyernong tinutukoy ng kanyang master. Noong wala na ang pinuno ay binati na ni Gang ang bata at napansin na wala daw pala talagang sungay ang mga tao. Tinanong din nito kung ilang taon na siya at nung sinabi nito na 10 ay hindi makapaniwala ang babae. Mas mature pa daw kasi itong kumilos kesa sa kanya kahit 22 years old na siya. Pinaliwanag naman ng kasambahay doon na mas mabilis lang daw talagang tumanda ang mga Doka-ebi pero kung sa edad ng mga tao ay 1 taon lang ang higit sa kanya ni Gang. Natigil sa pagkain ng ating bida dahil narinig nito na masayang sinabi ni Gang na ate na rin siya sa wakas. At nung sinilip nito ang dalawa ay nakita niya na masaya ang bata at pinapaalalahanan siya ng kanilang kasambahay. Pagkatapos ng ilang oras ay makikita natin na parang buntis na ang tiyan ng ating bida dahil sa kabusugan. Natawa naman doon si Gang pero sinabi nito na bata pa naman siya kaya madali niya itong matutunaw. Iniba naman agad nito ang usapan at sinabi na sobrang swerte daw ni Is dahil ang kanilang leader mismo ang nagtuturo sa kanya. Sigurado daw siya na dahil dito ay magseselo sa kanya ang lahat ng Doka-ebi sa Guisu Temple. Nung tinanong ng ating bida kung ganun ba talaga kagaling ang kanilang head ay sinabi sa kanya ni Gang na isa daw itong living legend na mahigit 300 years nang pumapatay ng mga demons. Sigurado din daw siya na kahit magsama-sama pa ang lahat ng Doka-ebi sa lugar na iyon ay mas malakas pa rin sa kanila ang kanilang leader. Nung narinig ni Is na mahigit 300 years na itong nabubuhay ay inisip niya na magkaiba talaga ng sobra ang Doka-ebi sa mga tao. Pero, kung titignan lang daw sila ay hindi malalaman ang pagkakaiba nila sa mga tao kung hindi makikita ang kanilang mga sungay. Mas parang tao pa nga daw ang mga ito dahil wala kasi siyang naramdamang ganong kabaitan sa village niya dati. Kaya, hindi daw siya mapakali dahil hindi siya sanay sa ganong pakikitungo sa kanya. Natigil naman ang dalawa sa kanilang paglalakad dahil tinawag sila ng isang grupo ng Doka-ebi. Sinabi ng isa dito na ang lakas na nga ng loob ng taong yun na pumasok sa kanilang teritoryo tapos ang kanilang leader pa talaga ang direktang magtuturo sa kanya. Kaya, mayabang nitong sinabi kay Is na kailangan nilang mag-usap ng seryoso tungkol doon.
Nakilala naman agad ni Gang ang mga ito dahil meron silang gang sa lugar na iyon. Hindi naman natakot dito ang ating bida at sinabi lang na iyon ang ugali na pamilyar siya na lagi niyang nararamdaman dati. Pagdating sa ibang lugar ay makikita natin na habang tinatanong ni Gang kung bakit nila ginagawa iyon kay Is ay pinipigilan siya ng dalawang lalaki. Binugbog kasi nila ang ating bida kaya tinanong pa nito kung sa tingin ba nila ay palalampasin ng kanilang head ang ginawa nila sa kanyang estudyante. Tinanong naman ng siraulo kung ano ang problema ng babae dahil sparring lang naman ang kanilang ginagawa at alam niya na normal lang yun sa Guisu Temple. Pinapakita lang daw nito sa taong iyon ang agwat ng kanilang lakas para sumuko na ito sa demon exorcising arts. Pero, dahil sa sobrang walang kwenta daw ng ating bida ay hindi niya alam kung matatawag pa ba nila itong sparring. Tumingin ito ng seryoso kay Is at inisip na wala namang espesyal sa kanya kaya bakit siya ang tinuruan ng kanilang leader imbes na siya. Nagulat naman ang lalaki nung bigla na lang nagsalita ang ating bida at sinabi na sparring daw pala ang kanilang ginagawa. Kaya, nang hingi sa kanya ng tawad ang bata at sinabi na ang akala daw niya ay bullying lang ang ginagawa nila. Outsider siya sa lugar na yun kaya ang inisip niya ay kailangan lang niyang tiisin ang kanilang bullying. Nagulat ang lahat nung sinabi pa nito na dahil sa hindi niya paglaban ay nasira daw tuloy niya ang kanilang sparring. Hindi naman natuwa doon ang leader ng mga siraulo kaya tumingin ito ng masama sa ating bida at tinanong kung bakit siya nagyayabang. Mabilis nitong sinuntok ang bata at sinabi na isa lamang siyang mahinang tao kaya bakit pa siya nagsasalita. Kung gusto daw nito ng totoong sparring ay ipapakita daw niya ito sa kanya. Habang ginugulpi nito ang ating bida ay inisip niya na merong kakaiba sa bata. Kahit wala daw kasi itong labas sa kanya ay hindi ito satisfying sa pakiramdam. Napansin din nito na kahit anong suntok niya sa taong iyon ay hindi nito sinasara ang kanyang mga mata. Dahil dito ay lalong nainis sa kanya ang siraulo kaya sinubukan nitong puruhan ang ating bida. Pero, nagulat ang lahat nung nakaiwas ito at sinabi sa lalaki na meron daw pattern ang kanyang attacks. Hindi na nagsayang pa ng oras si Is dahil nung nakita niya ang opening ng kalaban ay mabilis na itong umatake. Nakita ito ng kanyang kalaban pero dahil sakto ang timing ng bata ay hindi na ito nakagalaw sa kanyang pwesto. Kaya, pumikit na lamang ito at hinintay tumama sa kanya ang suntok ng ating bida. Hindi naman ito umabot pero dahil sa takot ay nahulog pa rin ang siraulo sa palag. Doon na naisip ni Is na tama nga ang sinabi ng kanyang master na kailangan niyang kumain ng marami dahil masyado pang maliit ang maikli kanyang katawan. Tumingin ito ng seryoso sa lalaki at tinanong kung tama ba ang rinig niya kanina na Lich ang kanyang pangalan. Nung sinabi nitong oo ay dinagdag ni Is na kahit mukha siyang mahina ay mas mabuti daw kung hindi siya maawa at mag-hold back. Hindi daw kasi ito gagawin sa kanya ng mga demon kaya kailangan niya matutong lumaban ng seryoso. Kaya, inabot nito ang kanyang kamay kay Lich para tulungan itong tumayo at sinabi na mag-sparring daw ulit sila sa susunod. Pagdating ng gabi ay makikita natin na nakabalik na sa Guisu Temple ang master ni Is. Dumiretso agad ito papunta sa kanyang estudyante pero nagulat ito sa kanyang nakita. Binalitas sa kanya ni Gang ang bullying na ginawa ng gang ni Lich kaya tinanong siya nito kung ano ang nangyari. Nung sinabi nito na sparring lang ang kanilang ginawa ay sinabi niyon na hindi siya masusugatan ng ganong sa simpleng sparring. Iyon daw talaga ang nangyari kaya wala nang nagawa ang leader kundi ang palapitin ito sa kanya para gamutin ang kanyang mga sugat. Habang ginagawa ito ng kanyang master ay napagtanto niya na yun siguro ang ginawa niya nung niligtas siya nito sa kanilang bahay kaya wala siyang kahit na anong sugat. Tumango lang doon ang leader at sinabi kay Is na natural lang ang paglakas ng isang bata sa paglaban pero pag samobra daw siya gaya ngayon ay pwede siyang lumapit lagi para gamutin siya nito. Tinanong din nito ang ating bida kung tinamaan ba niya si Lich sa kanilang laban kanina. Sinabi ni Is na alam niya na kailangan niyang maging mabait sa lugar na yun kaya hindi niya ito tinamaan kahit isang beses. Hindi naman natuwa doon ang leader kaya bigla nitong binitbit ang bata sa kanyang mukha. Hindi alam ni Is kung bakit pero sinabi nito na mukhang meron siyang sinabi na hindi nito nagastuhan.
Tinanong naman siya ng head kung naaalala ba niya kung paano siya nito pinakilala kanina sa lahat ng Doka-ebi sa lugar na yun. Nung sinabi nito na kapamilya ay doon na sinabi sa kanya ni Yon na kung ganun ay itigil na niya ang pagkilos na para bang isa siyang outsider. Naintindihan naman ito ng ating bida pero pinaliwanag niya na hindi naman dahil doon kaya niya hindi tinamaan si Leech. Seryoso daw kasi siya nitong nilabanan kaya kahit anong attack niya ay walang umabot. Nung tapos na siyang gamutin ng leader ay pinaliwanag nito na hindi talaga siya tatama kay Leech dahil sapat nang ang martial prowess nito para makipag-sparring sa matanda. Nung narinig yon ng bata ay tinanong nito na kung ganun ay kaya na din ba nitong pumatay ng mga demon. Hindi makapaniwala ang ating bida nung sinabi sa kanya ni Yon na sigurado ang kamatayan ni Leech kung lalabas siya para mag-demon hunting. Alam daw niya na wala itong sense dahil nakapatay na ng demon ang ating bida pero hindi ito kaya ng Doka-ebi na mas malakas sa kanya. Pinaliwanag nito na kailangan kasi ng knowledge sa pagpatay ng demon kagaya ng ginawa niyang paghanap ng kahinaan sa Wado Scholar. Totoo daw na malakas talaga si Leech para sa kanyang edad pero kulang ito sa knowledge kaya pag nakalaban ito ng malakas na demon ay sigurado ang kamatayan niya. Sinabi din nito na martial prowess naman ang wala kay Yiz kaya kung hindi na siya seswertehin ay mamamatay na siya sa susunod. Ang mga tao at Doka-ebi lang daw na meron knowledge at martial prowess ang pwedeng maging magaling na demon hunter. Dahil dito ay ibibigay na sa kanya ni Yon ang una niyang task para tuluyan na siyang makapatay ng demons. Sa mga susunod na linggo ay walang ibang ginawa ang ating bida kundi ang tumakbo, mag-exercise, at magbasa ng libro. Napansin ni Gang ang lahat ng iyon kaya inisip niya na hindi masaya si Yiz at sinabi na kung gusto niyang makipaglaro ay ayos lang ito sa kanya. Tumanggi naman dito ang ating bida at sinabi na kung gusto niyang matuto ng tamang demon exercising arts ay kailangan niyang tapusin ang mga task na binigay sa kanya ng leader. Ang una ay para sa knowledge at matatapos lang daw ito pag nabasa na niya ang lahat ng libro sa library na yun. Naawa naman sa kanya si Gang pero sinabi ni Yiz na mahilig siyang magbasa ng libro kaya ayos lang ito sa kanya. Inisip namang mabuti ng babae ang mga ginagawa ng ating bida at tinanong kung bakit ganun ang kanyang itsura kung takbo, exercise, at pagbabasa lang ang kanyang ginagawa. Pinaliwanag nito na ang pangalawang task na kailangan niyang gawin upang payagan siya ng leader ay ang pataasin ang kanyang martial prowess. At ayon sa kanyang master ay matatapos lang daw niya ito kapag nanalo na siya ng sparring laban kay Leech. Nung oras na ng kanilang sparring ay sinabi nito kay Yiz na araw-araw siya nitong niyayaya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang rason pero sinigaw nito na hindi niya ito gusto at napipilitan lamang siya dahil sa taong yun. Nag-alala naman doon si Gang dahil alam niya na kahit anong gawin ng ating bida ay hindi niya matatalo sa sparring ang isang Doka-ebi. Sumagot si Yiz sa sinabi ni Leech at sinabi na ang sparring daw ay paghahanda sa totoong laban at hindi naman sila lalayuan ng demon kahit ayaw nila itong labanan. Ang akala ni Leech ay niloloko siya ng ating bida kaya binagsak nito ng malakas ang kanyang paa sa lapag. Pinagbantaan niya ito at sinabi na pag bumalik pa siya doon para yayain siya ng sparring ay babasagin nito ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Nung narinig yun ni Gang ay hinarang agad nito ang dalawa at sinabi kay Leech na huwag niyang takutin ng ganon ang estudyante ng kanilang leader. Lalo namang nainis doon ang Doka-ebi dahil ano daw ba kasi ang nakita ni Gang sa lalaking yun. Bago umalis, sinabi sa kanya ng ating bida na hindi daw siya nito sisisihin kung babaliin niya ang kanyang mga buto kaya babalik daw siya doon para makipag-sparring. Inisip ni Leech na may sayad talaga ang taong yon pero hindi naman daw siguro ito ganun kabaliw. Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na naglalakad lang doon ang Gang ni Leech. Pupunta lang sana ito sa kanilang tambayan pero natigil ito nung tinawag siya ng ating bida. Binati niya ito ng magandang umaga at sinabi na gusto na ulit niyang makipag-sparring ngayon. Pagkatapos daw noon ay araw-araw pa rin pumunta sa kanya si Yiz para hamanin siya ng sparring. Hindi pa rin niya alam kung bakit ito ginagawa ng taong yun pero kung siya daw sa kanya ay sesuko na siya dahil hanggang ngayon ay hindi man lang siya nito tinamaan kahit isa.
Makikita natin sa labas na nag-iba na ang panahon at tumubo na ang mga dahon sa puno. Pero, nakikita ng lahat ng Dokaebi sa Guisu Temple na patuloy lang sa kanyang ginagawa ang ating bida. At kahit na araw-araw siyang tinatalo ni Lich ay parang lagpas pa rin daw sa kanya ang tingin ng mga mata ni Yiz. Lalo namang lumaki ang galit sa kanya ng Dokaebi kaya nag-iba na rin ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Kaya, bumalik na lang ito sa loob ng kanyang bahay at sinabi na hindi na muna siya aalis. Pumunta ito sa kanilang training grounds at sinabi na hindi daw siya tutunganga lang habang masipag na nag-eensayo ang ating bida. Hindi daw niya hahayaang maaga nito ang ngiti ni Gang at ang pagkilala sa kanya ng kanilang leader. Kahit gaano daw siya kasipag mag-training ay hindi sila magiging pantay at hinding-hindi daw siya nito matatalo habang buhay. Patuloy lang nila itong ginawa ng ginawa at dahil doon ay mabilis nang lumipas ang isang buong taon. At sa isang normal na araw ay makikita natin na nasalapag na si Lich at nakahawak ito sa kanyang mukha. Hindi ito makapaniwala at ang mga nanunood dito na tinamaan na rin siya ni Yiz sa wakas. Pero, ang pinaka-nagulat dito ay ang ating bida kaya tumingin ito sa kanyang kamay at inisip na tumama na rin ito sa wakas. Mabilis namang tumayo doon ang Dokaebi at nagrason sa ating bida na nadulas lamang siya kaya siya nahulog. Bago pa makasagot si Yiz ay sinugod na ito bigla ni Lich at sinabi na seryoso na daw talaga siya simula ngayon. Pero, kahit ano ang gawin niya ay naiiwasan lang ito ng maayos ng ating bida. Hindi naman alam ni Lich kung ano ang nangyayari dahil sa isang taon na yun ay hindi naman din siya tumigil mag-training. Habang sinusubukan siyang atakihin ng Dokaebi ay inisip ni Yiz na alam na niya sa wakas kung bakit parehas kailangan ng knowledge at martial prowess para maging isang demon hunter. Karamihan daw kasi ng mga demons ay meron malalakas na katawan. At dahil hindi ito kayang maabot ng mga tao gamit lamang ang training ay kailangan nilang may gawing iba. Ang tinutukoy ng ating bida para magawa ng paraan ng agwat ng tao sa mga demons ay ang sinabi sa kanya ni Yon na knowledge. Kahit sa sparring na yun ay nagagamit ito ni Yiz dahil kilala niya ang kanyang kalaban at alam nito kung saan ang mga vital points ng Dokaebi ayon sa mga nabasa niyang libro. Kaya, kahit hindi pa rin parehas ang lakas ng dalawa ay mas lumalamang na sa kanya ang ating bida. Naalala naman nito ang nangyari nung una nilang sparring at sinabi na kahit meron kang knowledge ay hindi ito sapat kung hindi tatama ang iyong mga attack. Dahil dito, ang isa pang kailangan ng mga demon hunters ay ang martial prowess. Ayon sa kayang master ay kailangan daw masteran ang knowledge at martial prowess ng sabay. Pag nagawa daw kasi ito ng kahit na sino ay pwede na silang mag-hunting ng demon kahit na isa lamang silang normal na tao. Hindi pa rin kumikilos ang mga nanunood sa kanila sa gilid dahil hindi pa rin makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita. Nung nagsalita na si Gang ay sinabi nito na kakaiba talaga si Yiz dahil nagawa niya yun sa loob lamang ng isang taon. Hindi lang kasi nito basta-basta natalo si Lich dahil sobrang one-sided daw talaga ng kanilang sparring. Pag alis nila sa sparring grounds ay sinabi agad ni Gang sa ating bida na sobrang galing daw talaga niya. Nagpasalamat naman ulit sa kanya si Yiz pero kanina pa ito inuulit ng babae kaya kung pwede daw ay itigil na niya ang pagsabi noon. Natigil naman sa paglalakad ang ating bida nung nakita niya ang kanyang master. Kaya, tinawag niya ito ng malakas at tinanong kung saan siya pupunta. Nanghingi naman ito ng tawad kay Yiz dahil hindi niya ito nasabi pero kailangan daw niyang umalis ng ilang araw. Para mapanatili kasi ang relasyon ng mga Dokaebi sa mga tao ay taon-taon siyang nagsasagawa ng demon hunt. Sa ganoong paraan daw kasi, mapapakita nila na hindi banta sa kanilang lahi ang mga Dokaebi. Sinabi din nito na kaya siya pumunta sa kanilang village dati ay dahil doon sa yearly demon hunt na kanilang gagawin. Nung tinanong nito sa ating bida kung kamusta na ang kanyang mga task ay masayang nagsalita si Gang para sabihin ang magandang balita. Pero bago pa niya ito masabi ay meron ng umakbay sa balikat ni Yiz at nagsalita. Sinabi ni Lich sa kanilang leader na natalo na daw siya nito sa isang opisyal na sparring match. Hindi naman makapaniwala doon si Yon at tinanong kung nagawa ba talaga yon ng ating bida sa loob lamang ng isang taon.
Sinigurado naman ito ng lalaki at dinagdag na magsasanay din daw siya ng maayos para hindi na siya matalo sa susunod. Hindi alam ni Yiz at Gang kung bakit bigla na lamang itong naging mabait kaya inisip ng babae na kainahinala ito. Pagkatapos noon ay masayang sinabi ng leader na buti na lang ay nagkakasundo ang dalawa dahil ang akala daw niya dati ay hindi sila okay. Nung nakita ni Gang ang mukha ni Leech na sobrang saya dahil sa papuri ng kanilang leader ay napagtanto nito na yun pala ang kanyang gusto kaya niya sinabi ang mga iyon. Pagkatapos nito ay nagpaalam na sa mga bata ang leader at sinabi na ituloy lang nila ang maganda nilang ginagawa. Pagkaalis ng head ay kinausap agad ng isang lalaki si Yiz at sinabi na masaya daw siya na ayos na rin sila sa wakas ng kanyang brother. Narinig naman ito ni Leech kaya tinanong nito si Gio kung bakit close sila ng tao at kailan pa sila naging magkaibigan. Masaya naman itong sinabi na mahigit kalahating taon na simula noong mag-usap sila ng ating bida. Galit daw siya dati kay Yiz kaya hindi nito pinapakitang close sila pero masaya daw siya na okay na silang dalawa ngayon. Hindi naman na ito pinansin pa ni Leech at sinabi na lang na maglalaro silang tatlo kaya niyaya niya ang ating bida. Narinig naman ito ni Gang kaya tinawag nito si Leech at sinabi na gusto din daw niyang sumama. Hindi naman pumayag doon ang lalaki at sinabi na ang araw na yun daw ay para sa kanilang brothers kaya bawal muna dito ang babae. Hindi naman yun nagastuhan ni Gang kaya tinanong nito si Leech kung bakit naman biglang bawal ang babae sa kanilang laro. Nung sinabi nito na gusto lang kasi niya yun ay bigla na lamang siyang sinuntok ni Gang at sinabi na kung ganun ay gusto lang din niya itong gawin sa kanya. Pagsapit ng gabi ay makikita natin na pumunta ang mga lalaki sa isang gusali na wala masyadong dokaebi sa paligid. Pagkapasok doon ay napansin agad ni Yiz ang mga sandata at napagtanto na yun ang kanilang armory. Kaya, tinanong nito si Leech kung ayos lang ba talaga na pumunta sila doon nang walang palm. Hindi naman ito sinagot ng dokaebi at sinabi lang na wag na siyang tumangga doon at pumili na agad ng sandata. Ang laro daw kasi na tinutukoy niya ay Demon Hunt kaya lalabas sila ng Guiso Temple at ang unang makapatay ng demon sa kanila ang mananalo. Pinaalala naman sa kanila ng ating bida na bawal lumabas ng temple ang mga wala pa sa tamang edad at hindi din naman daw sigurado na makakakita sila ng demon pag lumabas sila doon. Sinabi naman sa kanya ni Gio na ayon sa mga nagpatrol kanina ay nakarinig sila ng mga iyak ng sanggol sa labas ng gate. Malamang sa malamang ay child ghost lang ang mga iyon at alam naman daw siguro ni Yiz na mahihina lang ang mga ito. Hindi naman nakumbinsi doon ang ating bida at sinabi pa rin na wag na lang silang lumabas. May mahigit 10 demon daw kasi ang pwedeng magtunog sanggol at pag nakasalubong nila ng iba doon ay sigurado ang kanilang kamatayan. Hindi naman natuwa doon si Leech dahil hindi naman daw siya tama dahil lang sa mga nabasa niyang libro. Kaya, tinutok nito ang kanyang sandata sa ating bida at tinanong kung sasama ba talaga siya sa kanila o hindi. Seryoso naman itong sumagot at sinabi na hindi niya pwedeng suwayin ang utos ng kanyang master. Dahil doon ay sinabi ni Leech na nirarason lang niya ang kanilang leader dahil natatakot siyang lumabas. Iiwan na lamang daw nila ang duwag na yun kaya sinabi na nito sa kanyang mga kasama na kung handa na sila ay pwede na silang umalis. At habang naglalakad ay panarinig nito kay Yiz na sayang lang ang ginawa nitong training ng 1 taon kung wala rin pala itong lakas ng loob lumaban sa mga demon. Hindi naman nasaktan ang ating bida sa kanyang sinabi dahil alam nito na hindi iyon totoo. Sa labas ng Guiso Temple, sinabi ni Leech na gigil na ang kanyang demon hunter blood. Sigurado daw siya na dahil sa dala niyang spiked iron club ay kaya niyang pumatay ng daan-daang child ghost. Nagsalita din ang isa pa nilang kasama at sinabi na matagal na niyang gustong lumabas ng Guiso Temple at mag-hunt ng demon bago pa siya dumating sa tamang edad. Sinabi naman sa kanya ni Leech na kailangan talaga nila itong gawin para maging handa silang mga demon hunters. Natawa din ito dahil kanina pa niya napansin na sumunod din sa kanila ang ating bida. Niloko niya ito at sinabi na hindi naman sila magsisibak ng kahoy kaya bakit daw palakol ang kanyang dinala. Inisip ng dokaebi na hindi lang yun ang takot na kanyang mararamdaman dahil mababaliw daw siguro ito pag nakakita siya ng demon sa personal.
Alam daw niya ito dahil nangyari na yun sa kanya dati kaya iba na siya ngayon. Ipapakita daw nito kay Yiz ang kanilang agwat pagdating sa demon exorcising arts at ipapakitang iba daw ito kumpara sa sparring. Habang nakasunod naman ay inisip ng ating bida na kaya siya sumama ay dahil hindi niya mapigilan ang mga ito. Alam niya na kung child ghost lang talaga ang kanilang makikita ay kakayanin nila ito nang walang problema. Pero kung hindi, sigurado daw siya na mamamatay silang lahat nang walang kalaban-laban. Makalipas ang ilang minuto ay inisip ni Leech kung bakit hindi pa rin lumalabas ang demon. Ayon daw kasi sa kanilang narinig ay sa lugar na yun nanggaling ang iyak ng sanggol. Natigil ito sa kanyang iniisip nung nagsalita bigla si Yiz at sinabi na dahil wala namang demon ay pwede na silang bumalik. Napuno na doon ang Doka Ebi kaya sinabi nito na porket siya ang nanalo sa kanilang sparring ay pwede na siyang magdesisyon para sa kanila at maliitin siya ng ganun. Natigil naman ito nung sinabi ng ating bida na hindi niya yun sinabi at alam naman niya na mas malakas pa rin sa kanya si Leech kahit nanalo siya sa kanilang sparring. Sinwerte lang daw siya sa kanilang laban dahil nagulat ito sa kanyang ginawa pero kung nakapaghanda daw siya ay hindi ito mananalo ng basta-basta. Tinanong ng Doka Ebi kung yun ba talaga ang iniisip ni Yiz at hindi lang ng babala. Sinabi nito na totoo ang kanyang sinasabi at dinagdag pa na pagkatapos nilang mag-sparring ng isang buong taon ay alam niya kung gaano talaga kalakas si Leech. Nag-iba naman bigla ang itsura ng Doka Ebi at sinabi na kung yun talaga ang kanyang napansin ay matalas pala talaga ang kanyang mata. Kaya, inabot nito ang kanyang kamay at sinabi na kung ganun ang tingin nito sa kanya ay pwede na siyang sumali sa kanilang brotherhood. Ngumiti naman ng sobrang saya ang ating bida habang nagpapasalamat at sinabi na matagal na niyang gustong magkaroon ng Big Brother. Magkakamay na sana ang dalawa pero meron silang narinig na malakas na iyak sa kabilang bahagi ng gubat. Inisip naman agad ni Leech na lumabas na rin sa wakas ang hinahanap nilang child ghost. Kaya, mabilis itong tumakbo sa direksyon ng iyak at sinabi na siya ang mauunang papatay dito. Habang tumatakbo ay iniisip nito na ipapakita daw niya sa kanyang mga little brother kung gaano talaga kaastig ang kanilang kuya. Pero, napatigil ito sa kanyang nakita sa direksyong yun. Para makasigurado ay tinanong nito sa kasama niyang si Jiang kung mukha ba talagang baby ang mga child ghost. Sinabi nito sa kanyang big brother na ayon sa mga ay baby nga ang itsura nito na nakakonekta sa isang demon na mukhang tao. Alam naman yun ni Leech kaya tinanong nito kung meron bang pagkakataon na marami ang mukha ng isang child ghost. Nung narinig yun ng ating bida ay sinabi nito sa lahat ng nandoon na kailangan agad nilang tumakbo dahil hindi yun child ghost. Nasabi yun ni Yiz dahil nakita na niya ang demon na yun sa kanyang mga nabasa. Kaso, bago pa niya masabi kung ano ang tawag doon ay bigla na lamang siyang umatake. Dumiretso ang mga ito sa lahat ng nandoon kaya hindi agad nakaiwas ang mga Doka Ebi. Sinabi naman ni Yiz na buti na lamang ay nagdala siya ng shield kaya nasalag niya ang attack ng demon. Pero, nung tinignan niya ang kanyang mga kasama ay nanlaki na lamang ang mga mata nito sa kanyang nakita. Wala kasing nakaiwas sa tatlong Doka Ebi dahil natusok ng demon ang mga ito sa kanilang katawan. Hindi alam ni tatlo kung ano ang gagawin dahil napansin nila na unti-unti nang lumalapit sa kanila ang monster. Bago tumuloy ang istorya ay pinaliwanag muna na merong 9 na level ang mga demons na pwedeng makalaban ng isang demon hunter. Dinagdag pa dito na sa bawat levels ay merong katumbas na grade at ang mga levels 9 to 7 ay tinatawag na low-grade demons. Ayon sa libro, ang isang baguhang hunter daw ay merong 90% chance na mapatay ang isang level 9 demon kagaya ng child ghost. 80% naman pag level 8 ang kalaban kagaya ng napatay ni Yiz na Wado Scholar. Para sa level 7 na demon kagaya ng nangyari sa mga siraulong villager naman ay merong 70% chance lamang. Pero, simula daw sa level 6 na tinatawag ding mid-grade demons ay bababa na ng sobra ang kanilang survival rate. Para sa isang bahugan na hunter, meron lamang itong 20% chance para matalo ang isang level 6 demon. At sa kasamaang palad, ang demon na nandoon sa kanilang harapan ay isang level 6 mid-grade demon na Wailing Dragon.
Alam naman itong lahat ng ating bida at inisip na delikado silang lahat doon. Ang 20% kasi na survival rate sa mga libro ay para lamang sa mga baguhang demon hunter. Sigurado daw ang kanilang kamatayan dahil hindi pa nga sila mga totoong demon hunters at sugatan pa ang tatlo niyang kasama. Kaya, kailangan daw niyang isiping mabuti kung ano ang pwede nilang gawin para makaalis doon ng ligtas. Sa gilid naman ay makikita natin na namimilipit sa sakit ang kanilang big brother. Iniisip nito na mas nakakatakot at mas kediri daw pala ang mga demon sa personal kesa sa kanyang mga narinig. Sinisi din niya ang kanyang sarili at sinabi na nangyari daw ang lahat ng ito dahil sa kagastuhan niyang mag-hunt ng demons. Sa kanyang kanan naman ay nakita din niya si Gio na masama ang tama sa tiyan. At sa itsura nito ay kailangan agad niyang magamot dahil kung hindi ay mauubos ang dugo nito at tuluyan ng mamamatay. Bigla itong naiyak habang iniisip kung ano ba ang kailangan nilang gawin dahil kung tatanggal lang sila doon ay mamamatay silang lahat. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay tumakas pero kaya daw ba nila itong gawin habang daladala si Gio? Meron itong naisip na paraan pero bago pa niya ito masabi ay nagsalita na ang ating bida. Kailangan daw nilang tumakbo ng mabilis at iwan doon ang kasama nilang si Gio. Ito ang naisip ni Leech pero nung nanggaling ito sa bibig ni Liz ay hindi niya ito nagustuhan. Pinaliwanag naman itong mabuti na kahit makatakbo sila ng kasama si Gio ay mamamatay pa rin ito bago sila makarating ng Guiso Temple. Alam ito ng kanyang mga kasama pero hindi pa rin natuwa sa gusto niyang gawin si Jiang kaya tinanong nito kung seryoso ba doon si Liz. Hindi naman muna ito sinagot ng ating bida dahil tinanong nito kung sa tingin niya ay bakit kaya hindi pa rin umaatake ulit ang Wailing Dragon. Nung hindi siya sinagot nito ay pinaliwanag niya na ayon sa Demon Encyclopedia, mas gusto ng Wailing Dragon Demon ang pagkain nila na puno na negative emotions. Kaya, hinihintay daw nito kung aabandonahin ba nila si Gio o tutulungan nila ito at mamamatay ng sama-sama. Sa tingin ni Liz, ang gusto ng demon ay iwan nila doon ang kanilang kaibigan para mabalat ito ng masamang emosyon para mas masarap ang kanyang pagkain. Kahit hindi daw nila ito gusto, kailangan nila itong gawin dahil iyon lang ang paraan para makaligtas sila. Sakto namang tumingin sa kanila si Gio habang sinasabi na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Umiiyak nitong tinatanong sa kanyang brother kung mamamatay na ba siya o ililigtas siya ng mga ito. Ngunit habang nangyayari iyon ay palapit na ng palapit sa kanya ang Wailing Dragon. Hindi alam ni Jiang kung ano ang isasagot sa kanyang brother kaya tumulo na naman ang luha nito habang nag-iisip ng sasabihin. Wala na silang oras dahil malapit na talaga ang demon kaya binato ni Liz ang kanyang flash bomb sa direksyon nito. Bago pa makapag-react ang demon ay bigla na lamang itong sumabog at gumawa ng malakas na ilaw. Ginamit nila Leech ang pagkakataong yun para gawin ang plano ng ating bida na iwan doon ang kanilang kasama. Pero bago umalis ay pumunta muna si Liz sa tabi ni Gio para manghingi ng tawad at sabihin na ipaghihiganti daw siya nito sa demon na yun. Pagkawala ng ilaw ay makikita dito na kahit ayaw ng dalawang Dokaebi ang kanilang ginagawa ay patuloy pa rin sila sa pagtakbo. Sa pwesto ni Gio, nakangiti nitong pinupunasan ang kanyang luha at sinabi na ayos lang sa kanya ang kanilang ginawa dahil hindi naman niya gugustuhin kung mamamatay ang lahat dahil sa kanya. Kaya, sinabi nito na wag na daw sanang gawin ni Liz ang sinasabi niyang revenge at mabuhay na lamang sana sila ng maayos. Nung napansin na ng demon na wala na ang mga kasama ng bata ay lumapit na ito sa kanya. Hindi pala agad tumakbo ang ating bida dahil tinignan muna niya kung ano ang mangyayari sa kanilang kaibigan. Walang awa itong sinubo ng Wailing Dragon Demon hanggang sa mapunta ito sa kanyang katawan. Hindi na ito ang kanilang kaibigan kaya nagsalita ito at sinabi na bakit kaya siya iniwan ng kanyang mga brother. Nagulat si Liz nung sinabi pa nito na hinding-hindi daw niya mapapatawad ang mga ito. Kaya, hintayin daw nila si Gio dahil magkikita-kita ulit sila sa tamang panahon.